Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong mga issue na kung saan is kumakalat online. Itong pagka-postpone nga ng PVL reinforcement semis schedule doon sa naging original na date nila, which is August 29. Ngayon is na-move siya sa Saturday, which is August 31. So in this video mga kapolitika, ating pag-uusapan kasi ini-issue po ngayon at talagang pinupukol ng iba't ibang accusations itong Creamline na naging reason daw bakit na-postpone or na-delay itong schedule ng PVL reinforcement. Atin itong pag-uusapan at ano nga ba yung naging issue. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So, nai-report natin ito doon sa ating previous na mga video na yung supposed to be na schedule is August 29. Yung apat na teams is maglalaban-laban yun para salain yung final 2 para dito maglalaban-laban sa championship. So, August 29 yung original na schedule, but ngayon mga kapolitika is sa Saturday na po, August 31. And yung maging final is sa September 2, which is Monday. Now ngayon mga kapolitika, meron kasing post itong nagpaliwanag naman itong PVL committee kung bakit na-postponed or naantala itong maging schedule sa August 29. So ang sinasabi doon ay meron rumanong issue dito sa power outage. Okay, which is pinatunayan naman yan dito ng ilang mga netizen na nag-comment online nang sinasabi nila is meron nga naman talaga na mga personnel ng Meralco na andon para mag-repair nga doon sa mga electrical wirings. But dito mga kapolitika, naging palaisipan at talagang umani ng samot-saring issue itong pinost ni Gretchen Sultonis online na ang sinasabi niya ay kini-question niya itong pagka-postpone ng PVL reinforcement itong Final 4. So kini-question niya, ang sinasabi niya doon bakit daw or dahil daw ano yung reason bakit na-postpone itong supposed to be schedule nung August 29. So kini-question niya or in other words is hindi siya naniniwala dito sa sinasabi kasi sinabi niya na power outage sabi ng PVL, bakit niya pa tinatanong yun na nga ang reason. So dito is nabigyan ng kulay at alam naman natin na dito is isa rin ito sa mga strategy para guluhin, para ma-out of focus itong Creamline Co-Smasher kasi sa tingin naman natin is wala namang problema dito sa Creamline kasi ang sinasabi nga is even nga yung mga ibang establishment doon sa malapit sa venue is naka-generator rin kasi nga meron ngang poste ata yun na natumba ata base doon sa ating nabasa mga kapolitika. Okay, and binibigyan natin ito ng explanation at ginagawa natin ng mga videos mga kapolitika para rin sa informations ng nakararami. Okay, and kasi naging partner ito dito sa ating YouTube channel. At ano yung ating masasabi dito sa kung saan isinasabi ni Gretchen Sultonis na accusations towards sa ibang teams kasi nung una is hindi niya pinangalanan, di ba? Kasi nagkaroon muna siya ng clue kung ano ba yung team na yun, which is Pink Team, kasi meron umanong nag-birthday doon na na member ng Creamline Co-Smasher, which is nag-birthday daw doon sa BGC. So ang nangyari is nag-party daw sila and then nalasing daw. So kinaumagaan is wala silang focus at meron pa hangover. So ang ginawa daw dito is ginamit yung kanilang mga connections dito sa PVL committee para i-postpone or ipagpaliban yung laro. Okay, so yun po ang naging statement dito or naging post online. So sa tingin naman natin mga kapolitika is professional naman itong mga players ng Creamline kasi sila nga yung isa sa mga pinakaunang teams dito sa PVL. So hindi ibig sabihin kasi nagbibigay siguro ng mga instructions itong kanilang coach na si Coach Sherwin at isa sa mga instruction doon na dapat mag-relax or dapat maging komportable kayo kasi bukas na yung maging laro. So ibig sabihin nun kung naman yun, kung ganun naman kasi ang accusations ni Gretchen Sultonis, parang hindi naman siya reasonable kasi unang-una iniisip rin ng mga ng mga players ng Creamline or ng CCS na dapat sila ay makapag-rest. So
hindi na nila iniisip na mapunta pa sa sa bar para mag-party kasi nga laro na nila bukas, kasi kung mag-iinom sila doon, so obviously is malalasing sila kinabukasan. Okay, and sa tingin naman natin is itong Creamline, handa naman yan anytime na makipaglaro, even though wala nga itong kailang mga key players. Halimbawa itong si Galanza, itong sila Tots Carlos, itong sila Alyssa Valdez, even though wala yan sila mga kapolitika, is nakapaglaro itong Creamline. So hindi ka tanggap-tanggap at hindi ka panipaniwala itong accusations na dahil nalasing sila. Okay, so sa sinasabi na nga natin na ahead of time is iniisip na ng Creamline na kung gagawin nila yon, na kung pupunta sila sa isang party at malasing sila doon ay kinaumagahan ay meron silang hangover, so hindi sila makapag-focus sa laro. So nainisip na nila yun ahead of time kumbaga. Okay, and isa rin naman is dapat maglabas din ng proof. Okay, yung accusations mo dapat may backup yun na pruweba, kung meron yang video or litrato na nakunan mismo doon, or else ito ay maging chismis lang or fake news. Okay, so ito din yung dito, kasi meron ring mga times na or moments na itong mga ganitong issue is para hindi makapag-focus itong Creamline Cold Smasher. So gagawa ng issue, binabash, or else ano-anong mga allegations itong pinupukol dito sa Creamline Cold Smasher. And sinasabi rin kasi nila na itong di ba ang Creamline is naglaro sila 3 days ago doon kontra sa sa Petrogas Angels. So ang sinasabi nila is need pa daw ng time itong Creamline na makapagpahinga para daw sa match nila sa championship kontra dito sa Akari Chargers. Okay, so mga kapolitika, medyo pa rin po, gray area pa rin po ang ganong mindset, kasi on the other hand, hindi pa naman tapos itong semis, kasi kukunin mo na yung final 2 mula dito sa 4 na teams, di ba? Itong Akari, itong Signal, itong PLDT at itong Creamline. So hindi pa po natin talaga alam sino-sino yung mga teams na magbabakbakan doon sa final round o sa final 2. So kasi ang sinasabi, baka daw makalaban daw kasi ng Akari Chargers itong Creamline sa finals. Ang mangyayari po muna is dapat matalo ng Akari Chargers itong PLDT, and on the other hand naman dapat matalo ng Creamline Cold Smasher itong Signal. So hindi muna tayo doon mag-dive in doon sa conclusion na Akari Chargers versus Creamlines yung maging finals, kasi nga wala pang di ba, wala pang laro. Malalaman po natin yan bukas mga kapolitika. Kasi itong Akari Chargers is nakapag-training na sila ahead of time, most especially na sila yung unang naglaro dito sa reinforcement dito sa quarterfinals, kasi natalo nila yung Farm Fresh. So una silang nakapaglaro and una rin silang nakapag-training kung ikukumpara mo dito sa Creamline Cold Smasher na 3 days ago lang natapos yung kanilang laro kontra dito sa Petrogas, and then sasabak na naman sila dito sa panibagong hamon, which is kinakailangan lang matalo itong Signal HD Spikers. Okay, kasi dito is maraming mga speculation. Nagsimula nga ito doon sa accusations na natalo itong Petrogas Angels kasi dahil daw pinamigay yung laro, at the same time para rin maisalba or mabuhay itong PVL, kasi wala na nga itong Chocomocho Flying Titans, matatalo pa itong Creamline Cold Smasher. So dapat daw makalusot itong Creamline. So ito rin yung mga nagsisirculate online at mga pinag-uusapan ng mga netizen, mga kapolitika at yung mga basher. But tayo naman is hindi naman tayo naniniwala as long as walang ebidensya. Ito ay manatiling issue lang or talagang pakana ng mga kalaban or mga opponents ng Creamline Cold Smasher. So mga kapolitika, ano ang yung masabi dito sa naging issue online na ito daw Creamline ang naging reason bakit na-postpone itong PVL? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue.